Magandang gabi mga lods. Tara, samahan niyo ako mamalingki at magluto mga lods. Ayan nga mga lods, galing ako trabaho at pumiritsa ako dito sa palengke para bumili ng aming ulamin mga lods. Manok na pala yung binili ko dyan mga lods. Ayun balak sana magdata ako ng isda. Wala na ako naabutan ng isda mga lods, kaya manok na lang. Ayan, at gagawin ko nga dyan mga lods. Yan lang po at ubuhin ko. Wala nang ibang choice. Pwede na rin kasi hapon na wala na akong nabutan na isda. Kaya yung mga lods, tapos na ako bumili ng manok dyan mga lods. Bibili ako ng isang truck na lang pang adobo. Yan yung mga lods, at namili na ako dyan. Ang bibilhin ko lang pala ngayon mga lods ay bawang at saka sibuyas at luya mga lods. Pang adobo lang naman. At ayan nga mga lods, tapos na akong mamalingki. Uwi na ako mga lods para masimulan ko na rin ng pagluluto mga lods. Ayan nga mga lods, at nagbabiyahe na ako pa punta sa amin mga lods. At ilang minuto pa nga yung babiyahin ko niyan punta sa amin. Medyo may kalayuan din konti mga lods yung palengke namin dito. Ayan nga mga lods, kung napapansin nyo ay naka-uniform pa ako dyan. Kita pa yung uniform ko sa aking kamay. Dahil galing pa talaga ako dyan sa trabaho mga lods. Umaritson lang ako ng palengke para bumili ng ulamin dahil wala nga ulam sa bahay. At kailangan natin bumili. Nag-request si commander na gugutom na raw siya. Ako rin din naman mga lods, dahil pagod ako sa trabaho. Ang dami namin ginawa, lalo na ako nagbuhat-buhat ako ng mabibigat doon sa trabaho. Sako-sako pa yung ginawa ko kanina. Kaya ayan mga lods, at bumili ako ng ulam sa palengke para aking lulutuin, para may ulam ako at nagugutom na rin ako. Ayan nga mga lods, at nakarating na nga ako sa bahay at pasok na ako dyan sa mga lods para asikasuhin tong nabili ko. Ayan mga lods yung nabili ko at nakapagbihis na rin ako dyan. Yan yung manok mga lods na nabili ko. At ang gagawin ko dyan ay ugasan at tatagtarin ko kasi hindi ko na pinatagtad dun mga lods kasi may mga bumibili rin, matatagalan ako. Kaya ayan, kinuha ko yung tagtaran at sisimulan kong hiwa-hiwain. Siyempre bagong lahat ay tatsansyahin ko yung mga sukat nya sa paghihiwa para magkasya. Ay binadget ko lang pala mga lods yung pera ko dyan. 200 lang yung nasa bulsa ko. Yun lang yung binadget ko, last money ko. Walang, dapat nga sana ipapanggas ko yun sa aking motor. Medyo meron pa namang laman mga lods, kaya pa naman kahit mga 2 araw na lang siguro kakayanin ng gas kung hindi iikot-ikot. Kasi nagtitipid din ako ngayon mga lods dahil yun nga, ililipat kami. Walang panggastos, ilang araw pa bago kami magsahod. Medyo matagal-tagal pa. May 5 araw pa yata na bago kami magsahod. Ay mga lods, tapos ko nang hiwa-hiwain yung manok, tsaka tapos ko na rin hiniwa yung mga sangkap mga lods. At yan, samahan niyo akong magluto mga lods. At kung kagabi ay ang recipe ay adobong atay balon-balunan, ay ngayon naman adobo pa rin, pero yung katawan naman ng manok mga lods, yun naman ang adobohin natin ngayon. At ang nga dyan mga lods ay bumili rin ako pala ng talong. Yung talong pala ay halo ko yun dyan sa adobo mga lods, kasi ang talong masarap din sa adobo yan.
papalasa rin yan. Sarap sa adobo talaga. Kahit ano namang luto sa talong, sarap mga lods. Ayan nga, nagpainit na ako ng mantika mga lods sa kawali. Ayan. Kung napapansin nyo mga lods, ay butane ang ginagamit namin dahil naubusan nga kami ng gasol. Yan mga lods, unahin natin yung bawang. Yan, mikos-mikos natin yan mga lods para golden brown siya. At isusunod ko rin dyan yung luya. Yan mga lods, mikos-mikos natin yan mga lods, yung luya hanggang sa maging golden brown din siya mga lods. At lumabas yung kanyang aroma. Kasi masarap, mabango yan mga lods sa adobo o matinula man. Kung tataka kayo bakit may luya, masarap yan talaga mga lods ang luya kahit saan. Ayan mga lods, sinunod ko na yung buyas dyan mga lods. At yan, mikos-mikos natin na muna yan mga lods. Mikos-mikos natin hanggat mabango. Ayan mga lods, at umarang yung ulo mga lods ng aking commander. Naguhugas nga pala yan siya ng bigas mga lods, dahil habang nagluluto ako ay siya naman ay magsasaing mga lods. Ayan mga lods, tapos ko nang nagisa yung manok nun mga lods at pinakuluan ko muna saglit. Papalambutin ko muna kasi mas masarap kung medyo malambot. Hindi naman sobrang lambot mga lods, yung sakto lang. Kasi ilalambot pa yan pag nilagyan pa natin ng ibang pampalasa. Ayan nga pala mga lods, yung talong na nabili ko, 15 pesos lang yan mga lods. Medyo marami-rami na rin siya mga lods. Kaso lang, karamihan din dyan kasi bulok. Medyo kalahati din yata ang nabawas. Sayang nga mga lods. Ayan nga mga lods, at hinugasan ko muna yung talong habang pinapakuluan ko yung manok. Yan mga lods, medyo tipid-tipid tayo muna mga lods. 200 lang yung pera ko dyan, pinagkasya ko mga lods. Ayan mga lods, tapos ko nang nahiwa yung talong. Buti nga mga lods at nagkasya siya. Yung kakabahan nga ako, baka magkulang. Siyempre tayo, kailangan natin mag-budget. Kung hindi tayo marunong mag-budget, wala talaga. Hindi tayo magkaka-diskarte ng ating mga ulam kung hindi tayo marunong dumiskarte. Ayan nga mga lods, dapat talaga mag-isip tayo ng maayos bago tayo gumastos ng kung saan-saan lang, kasi mahirap ang buhay ngayon, lalo na ang mamahal ng mga bilihin, lalong tumaas ng tumaas, hindi na bumaba. Kaya tumataas nga yung sahod, tumataas din naman yung mga bilihin mga lods. Parang wala ring nangyayari. Kaya nga mga lods, nilagyan ko nga pala dyan na ng paminta yung pinakuluan nating manok at saka pampalasang seasoning. Yan, iminikos-mikos ko na dyan mga lods. Iniintay ko lang pala yan mga lods na medyo kumunti yung sabaw, at saka ko lang dyan titimplahan ng kompleto. Ayan mga lods, at dahil nga konti na lang yung sabaw ay nilagay ko na yung toyo. Ayan mga lods, tapos ng toyo nyan ay lalagyan ko dyan ng kunting asukal mga lods para pampalasa rin niya yung asukal mga lods. Huwag mo, hindi naman gaano marami, kunti lang mga lods, kunting budbud lang para medyo may tamis-tamis siya kunti mga lods. Kasi ang asukal isa rin sa nagpapalasa ng adobo mga lods, para timbang yung lasa niya. At kahit hindi ka na pala dyan maglagay ng suka mga lods, pero yung iba talaga, damihan, nilalagyan talaga ng suka yan, adobo mga lods, kunti. Sa akin kasi dalawa yung purpose ko sa adobo. Minsan naglalagay ako, minsan naman hindi. Ayan nga mga lods, at isinunod ko na tong talong habang may sabaw pa siya. At
sige, nilagay ko na yung talong para sumabay sa paglambot mga lods. Kasi yung talong mabilis lang naman lumambot yan mga lods, lalo na hiniwa-hiwa. Kaya mabilis lang talaga yan. Yan mga lods, at minikos-mikos ko na dyan mga lods. Yan nga mga lods, at katapos natin i-mikos-mikos dyan, ay hayaan muna natin na kumulo at ating tatakpan para lumambot yung talong mga lods. Yung karne pala dyan mga lods na manok ay medyo malambot-lambot na yan, at kahit may hiwalay-hiwalay na sa kanyang laman, ayos na yan mga lods. Yung talong na lang yung palalambutin. Tapos ng mga lods ay naghiwa ko ng sili. Ayan, ilalagay natin pang paanghang-anghang. Pampagana din yan mga lods sa pagkain mga lods, yung sili. Kung hindi nyo na itatanong mga lods, mahilig talaga ako sa sili mga lods. Bata pa ako, pag kumakain ako dapat may sili talaga. Pero yan mga lods ngayon, hindi ko na dinadamihan yung sili masyado kasi yung asawa ko hindi ganong nagsisili. Ayan mga lods, at tinikman ko nga yung niluto ko at okay naman na. Ayos na ayos. Ayan. Yan na pala yung finished product mga lods. At luto na siya. Tara mga lods, samahan nyo kaming kumain mga lods. At para matanggal na yung gutom mga lods. Gutom na talaga ang sikmura. Sa mga manonood sa video ko mga lods, maraming salamat sa inyo. Paki-like, follow, and share na rin mga lods. At magalaking bagay na rin sa akin. Mag-comment na rin kayo sa baba mga lods, at para alam ko rin kung saan naabot ang aking video mga lods. Tara mga lods, kain tayo mga lods. At sabayan nyo kami mga lods. First bite pala mga lods ay para sa inyo. At sana laging dyan kayo lagi mga lods. Tara, ito para sa inyo. So, yung subo mga lods. Ay mga lods, hanggang dito na rin pala yung mga video ko mga lods. Maraming salamat. Ingat kayo. God bless. Salamat.